Maray na hapon mga tugang oya po ang mga baratang ngunyan para sa aga digdi sa Radyo DCGB. Mga baratang marulawa sa aga sa mga dyaryo nasyonal. Enot sa PBN DCGB sa mga baratang ngunyan para sa aga. Pinakaligtas pero masyadong maingat siring kini ang pagladawan kan League of Provinces of the Philippines sa naging pahayag o pagbasura ni Presidente Rodrigo Duterte sa propestong nationwide modified community quarantine pag-abot nin Marso. Sinabi ni LPP President Asin Marinduque Governor Presbitero Velasco Jr. na tama ang desisyon kan Presidente na dayon na pagtugutan na ipairarom sa MGCQ ang internasyon. Sirimanda kulang problema ang pag-abot kan mga bakuna sa ampang man kan na mamatian na global shortage. Tanaon ni Velasco na kung halaton pa ang bakuna bago turusan ang quarantine restriction, iyon posibleng bagsak ang ekonomiya ka nasyon. Kung si Velasco naapoton, pabor siyang ibugtak na sa MGCQ ang bilog na nasyon. Lalo na tadiit man sana ang diferensya kan mga regulasyones kani sa General Community Quarantine. Pero hagad niya, natawan ng poder ang mga local government units na magpautubtulos nin lockdown kung kinakaipuan as hindi na pagalaton ang approval kan Regional Task Force o Interagency Task Force. Ipigrekomendar man kan LPP na tugutan ang face-to-face classes sa mga kolehiyo asin universidad basta aprobado na kan mga LGU. Ipopursigir manggararay ang independent trial nin bakuna kan Sinovac Biotech maski nagtaonan ang Food and Drug Administration nin emergency use authorization sa bakuna. Sigun kay Department of Science and Technology, Philippine Council for Health Research and Development, Executive Director Dr. Jaime Montoya, ang Chinese vaccine developer, nasa final stage na kan preparasyon para sa clinical trial sa nasyon. Dagdag pa ni Montoya na ang Sinovac kay puan man na magkondukta nin dagdag na trial kung may target sindang populasyon. Kay puan siya nang makompleto ang phase 3 para sa pag-issue nin Certificate of Product Registration o Full Marketing Authorization. Siniguro kan Malacanang na ang mga publiko na makakamate nin side effect matapos matudukan nin Sinovac vaccine, iyon sakop kan indemnity fund law na sinertifikaran na urgent ni Presidente Rodrigo Duterte. Ining pahayag kan Malacanang matapos tawan nin Food and Drug Administration in Emergency Use Authorization ang corona vaccine kan Sinovac. Sigun kay Presidential Spokesman Harry Roque, ang Sinovac daing indemnification requirement bakong araw kan Pfizer asin AstraZeneca vaccine. Sinabi ni Roque na ang mga magkakaiguanin adverse effect iyo ang protehido kan 500 milyones pesos na indemnity fund. Deman kay puan na halaton pa kan pagpirma ni Presidente Rodrigo Duterte sa indemnification law bago ninda gibuhon ang vaccine rollout. Enot na makakaresibe ng supply ng COVID-19 vaccine kan Chinese pharmaceutical firm na Sinovac ang Metro Manila, Cebu, asin Davao City. Inang sinabi kan Malacanang kasabay kan pag-abot kan 600,000 doses ng Sinovac vaccine ngunya na bulan. Sigun kay Presidential Spokesman Harry Roque na igwanang listahan ang gobyerno kan primero makakaresibe ng Sinovac vaccine asin mapuon sinda sa tulong nasambit na lugar.
Enot ng ipinaliwanag ng gobyerno ang gigibon na vaccine rollout sa mga lugar na may halangkaw na COVID-19 cases. Siniguro ni Roque na ligtas ang Sinovac vaccine at sindaing sinuhulan sa Food and Drug Administration para matawan ini nin emergency use authorization. Napag-araman na nagluwas na ang FDA nin EUA sa CoronaVac kan Sinovac. Nagtutubod si Presidential Spokesman Harry Roque na dai mahaloy ang kaugmaan kan mga kritiko sa pagkaatraso kan pag-abot kan mga bakuna sa nasyon. Inambanat kan Malacañang kasabay kan napigdalauman na pagpuon kan vaccine rollout matapos magtao ang Food and Drug Administration din go signal para sa emergency use kan Sinovac vaccine sa nasyon. Aminado si Roque na naatraso ang pagpuon kan immunization program dalan sa mga isyong may kinaraman sa indemnity asin regulatory approval. Gusto kan mga drug manufacturer kan indemnity deal bago ipadara ang mga supply sa nasyon dahil gusto nindang protiran ang sendang interes. Libre ang mga kritiko na sabihon ang sendang gustong ipahayag pero mapuuna ang vaccination program. Maabot sa 600,000 na Sinovac vaccine halay sa China ang pigdalauman na maabot sa Pilipinas ngunya na bulan. May aras tanto, dagdag na barat, hali diyang sa luwas si Ans Galero. Ans, kamen. Nakatalaang imbitaran kan sanggunian panalawigan kan Albay ang mga miyembros kan Bicol IATF, LTFRB, NEDA Sinibapang Concert Agencies pati naman ang nagkapirang mga alkalde digdi sa probinsya kan Albay. Tanganin na formalmente ng mapag-urulayan ang planong ibalik ang operasyon kan mga bus sa probinsya kan Albay, vice versa pasiring man sa Manila. Ini ang sinabi ko niya na pagkahapon sa DCGB News ni Board Member Ray Bragais ang Pamayokan Committee on Public Transportation kung sa iyang sinabi na padagos sinda o ang sa iyang komitiba na nagkumusta sa mga miyembros ng asosasyon ng Albay Provincial Bus Operators dito sa tuyang probinsya dahilan sa nagpapaabot sa inda ng dakulang agrangay ang mga ini daraman kan epekto kan pandemyang COVID-19. Sinabi ni Bragais na kaipuhan ng mapag-urulayan ini kan Bicol Interagency Task Force pati naman kan sanggunian palalawigan kan Albay tanganin na matauan naman ng solusyon ang problema kan nagkapira na sanggunian lugi ng maray dahilan sa epekto kan pandemyang COVID-19. Aminado si Bragais na haros sarong taon naman ang sinapar kan mga drivers kan o kaya operators at drivers kan bus digdi sa probinsya kan Albay na dahil pasagod sa kanya nakakabiyahe kaya sinda na mismo ang matao ni magkakanig og solusyon asin aksyon may kinaraman sa bagay na ini. Dagdag na bareta, Ans Galero, DCGB. May aras tanto, nakahanda na ang mga body bags asin lulubngan kan mga residentes sa Libakaw sa Aklan na nagbayular sa health asin safety protocol. Sigun kay Alcalde Charito Navarrosa bilang patanid sa mga pasaway nindang residente na dailabot sa nakulang peligro kan COVID-19 disease na talagang nakakagadan pa. Ipinahayag ni Navarrosa na nakahanda na ang sangkatos na body bags asin 20 catacombs bilang pagirumdom sa publiko na kaipon magdoble o triple ingat kontra sa COVID-19 na padagos manggiraray ang pag-itaas kan kaso. Katakod kining ipinasaradong una ang Rural Health Unit kan munisipyo kan Libakaw matapos magpositibo sa COVID-19 na nagkaparang empleyado digdi asin siyam na harong ang ipinararom sa surgical lockdown. Siniguro ni Navarrosa na regular na disinfection asin paglinig sa sendang merkado, municipal building, mga tinampo, paradahan asin municipal health office para makaiwas sa COVID-19. Ipinahayag ni Agriculture Secretary William Dar na supisyente ang supply ng karning urig sa mga saudan sa Metro Manila. Apera digdi, nagbaba man ang presyo kan karning urig sa pagdangog kan Senate Committee on Agriculture na pinamayuhan ni Senador Cynthia Villar. Kinumusta ni Senador Risa Ontiveros kay Dar ang tulong simanang implementasyon kan 60-day price ceiling sa karning urig. Sinimbag ni Dar ang senador na nakaabot na sa Metro Manila ang mga karning urig na naghali sa iba-ibang reyon. Dagdag pa niya na ikukonsiderar man ang pagtaon nin rekomendasyon kay Presidente Rodrigo Duterte na pahali po ton o bawi o na ang 60 dias na implementasyon kan price ceiling.
Nagpalo si Duterte ng Executive Order 124 para malimitaran ang presyo kan mga karning urig asin manok. Nagpuon na ang tulong aldaw na ban o pagbabawal kan mga otoridad sa bird watching sa Candaba, Pampanga. Ang lakdang para mapugulan ang paglaog kan bird flu H5N8 matapos konfirmaron kan Russia ang primerong kaso ng human transmission kini. Parte kan attraction para sa bird watchers ang mga espisi na hali sa mga malipot na nasyon. Naglansar naman in health protocol ang mga otoridad para maiwasan ang paglakop kan bird flu. Kasabay kini, nangapudan si Candaba Mayor Rene Maglanque sa mga nag-aataman nin itik na report ang sa binilog nindang task force o nanuman na simptomas kan bird flu na mailing sa sendang mga ataman. Mientras tanto, kinontestar ni anak Kalusugan Party List Representative Mike Defensor kung ano ang estado kan isinumiter na impeachment complaint kontra kay Supreme Court Associate Justice Marvic Leonen. Sa session kan Kamara, sinabi ni Defensor na sobra na sa itinalaan na 10 session days para ma-refer ang impeachment complaint sa Committee on Justice. Paliwanag man ni Senior Deputy Majority Leader Boying Remolla na 2 beses pa sanang nag-adjourn ang Kamara as nasa 3rd session day pa sana sinda. Siniguro man ni Remulla kay Defensor na tulos na aksyonan ang impeachment complaint sa talaan na oras. Magagarumduman, isinumiter ni Sarong Edwin Cordovilla na sekretary kan grupong Filipino League of Advocates for Local o for Good Governance kan Disyembre 7 kanakaaging taon ang impeachment complaint kontra kay Leonen. Si Ilocos Norte 2nd District Congressman Angelo Barba ang nag-endorso kan impeachment complaint. Sobra sa 4 kada 10 online user sa Pilipinas ang nakaresibin in web threat kan nakaaging taon. Inang rason para umabot ang Pilipinas sa ika-6 na mga nasyon na may pinakadakol na online threat kan 2020. Base sa report kan cybersecurity firm na Kaspersky, nagduluwas na nakapag-detection danin 44.4 milyones na internet-borne threat sa mga Pinoy computer kung saan 42.2% uninfected. Kan 2019, pang-apat ang Pilipinas na may 27.8 milyones na web threat, asin 44.4% infection. Ang mga nasyon na may halangkaw na percentage ng web threat, kan 2020, iyo ang Nepal, 49.3%, Algeria, 46.9%, Mongolia, 44.5%, Somalia, 44%, asin Belarus, 43.9%. Ang mga nasyon na nagsunod sa Pilipinas, iyo ang Malaysia, 42.1%, Brunei, 42%, Rwanda, 42%, asin Kenya, 41.1%. Sigun kay Yong Xiang Chung, General Manager for Southeast Asia kan Kaspersky, ang remote work, online classes, digitalization sa kabos na sektor, magpapadagos ngunya na taon. Resulta man kan pandemya, patanid niya na aaprobitsaran kan cybercriminal ang panahon na ini dahil kadaklan na sa laugsana kan sendang mga harong. Dagdag na bareta hali dyan sa luwas si Luwens Barsana. Luwens kamen. Dahil man giraray nawawara na mga kahaditan kana mga iba't ibang mga residente kana Northern Partikan Legazpi maski alert level 1 na Mayon Volcano. Ini pagkatapos na mapag-aramang ka na DCGB nyo sa mga oristorya ka na mga residentes poon sa barangay Buyuan, Matanak, Bunga, Sakol sa Mabinit area ka na Legazpi na sa indang pinagkakatakutan ang pagsangaw ka na nagbabaga pa sa irarom na laba na indikasyon na may nagbabaga pa sa may ibabang parte kaini. Susugman sa pakikipag-ulay ka na DCGB News na kinaraman sa siring na bagay kay resident volcanologist Dr. Paul Carson Alanis sa iyang ipinagunambitan na bako naman ni Ali sa binganga ngunyan kundi kan taon pa 2018 na ibinuga kan na Bulkang Mayon kan ini magtuga
alagad ang siring na laban na niyaon sa may tahaw na parte kaini na nagsasangaw nagdigigas ni mga puting aso na naiilingko na grabe na pag-uran dahilan ini nadudugdog na laba sa irarom. Kaya sisug sa kaya Alanis, tama na mga pagkakatakot o kaya pagkakahadit ka na mga taga-residente ka na Northern Particle Ligas may kinaraman digdi dahilan ta nakakaupod na ini na dai magpararani sa 6 kilometers permanent danger zone as in dai magparatiniri sa laog kay ini maski nagrarelati o maski may mga hanap buhay sa may pamitisan kang bulkang mayon tangani nang maiwasan na diskwido darakan secondary explosion darakan na mga rockfall events na mangyayari kung in kaso magpararani sa pamitisan ka nasambitan ng bulkan. Dagdag na Bareta, ako po si LBB. Iba pang detalye siyang Bareta, nakikipag-coordinar na ang Pilipinas sa pagbakal ng bakuna kontra sa COVID-19 sa Russia kung saan sarong test nin mga o set nin mga datos ang kinakaipunan na para aprobaran kan Food and Drug Administration. Sinabi ni Philippine Ambassador to Russia Carlos Soreta na nagpapadagos na ang negosasyon kan duwang nasyon. Sayang sinabi na may mga datos na pigalat ang FDA para makadesisyon kung babakalon ang Sputnik 5 vaccine para sa vaccination program kan Pilipinas. Idinugan pa man niya na may mga pribadong sektor na interesado man na magbakal ng mga bakuna hali sa Russia. Mientras tanto, tututukan asin pagtatawanan ni atensyon medikal ang pagkakaigwanin long run COVID symptoms sa mga narahay sa helang. Ini matapos sabiyon kan mga eksperto ang helang na pigapod na long COVID-19. Sinabi kan mga eksperto na ang long COVID iyo an may mga simptomas kausa kan pagsimbag kan lawas sa nintawo sa virus maski pa narahay na ini. Sinabi ni Rontgen Solante kan San Lazaro Hospital Infectious Disease na rinibo ng mga pasyente na dating tinamaan kan helang ang nakaka-experience mo niyan ng long COVID o mas mga komplikasyon matapos tamaan kan nasabing virus. Dagdag na Bareta, hali diyan sa luwas si Jimmy Nasolita. Jim, kamen. Maay pangapudan si DA Regional Director Rodel Tornilla sa mga nag-aarataman ni na mga urig sa mga barangay digi sa palibot kan Albay urog na itong mga barangay na igwanin na positive sa ASF na itong mga nasa luwas kan 500 metros na radius daiman ito sakop kan mga gagaradanon asin dapat ang mga may sadiri kan mga ini dahil mag-panic na ipabarakal ang mga urig ninda subasta sa baratong presyo na pigo oportunidad man lalo na kan mga fakturador na naglalaog digdi sa probinsya ni Albay. Sigun kay Director Tornilla na kung araw kay ni ang mangyari ang oportunidad lalo na sa mga fakturador dakulaon sa pagsabing babakalon nindanin hababang presyo an urig asin pag kinarnina an presyo mahalanunon man giraray kung saan sangunyan an nangyayari an nalulugi itong sa mga hog racer sangunyan dapat dai an mga nag-aarataman urig magpadara sa takot na kung igwanin ASF sa barangay dahil man pwedeng gabos na sakop kan barangay apektado kung saan dahil ninda basta ipag-dispose na sa indang urig sa baratong presyo sa pagsabing an mangyari kani magiging deplete an supply kan mga bilang kan mga urig sa mga barangay kung araw kani an mangyari may pagkatakot an mga nag-arataman in mga urigan kung saan na ipigpapabarakal ninda maski bako man nasa sabuot na ipabakal an sa indang mga urig alaga dahilan sa pagkatakot kan na ASF virus na pipiritan ng mga ini na ipabarakal maski sa baratong presyo. Mga dagdag na barita, Jimmy Nasalita, DCGB News. Miyaras nato, sinabi ni Health Secretary Francisco Duque na gagamito ninda ang sendang savings para ibakalman ni Sinovac COVID-19 vaccine. Sa sinabi na
50,000 na doses nin bakuna ang babayadan ninda. Idinugan pa ni Duque na pag-aadalan ninda ang posibilidad na madugangan pa ang maski ini pera pa sa 600,000 na doses nin bakuna na planong idonar kan gobyerno kan China sa Pilipinas. Idinugan pa man niya, diit sa nanguna ang babakalon kan Department of Health gamit ang sendang savings na pondo. Mientras tanto, nagparomdom si Vice Presidente Leni Robredo sa gobyerno sa pagbolta kan face-to-face classes sa mga lugar na riin ang kaso ng COVID-19 asin low-risk areas. Pinarumdum niya ang Department of Education na dapat mapasunod nin one-size-fits-all strategy dahil sa iba-iba ang COVID-19 situation sa internasyon. Sayang ipinaliwanag na sa mga lugar na dainang ulakit kan COVID-19, pwede nang puunan ang face-to-face classes, kundi pwede ini man maski 2 beses na kada simana. Natuyaw man ni Robredo ang urong sulong na pagbabalik nin physical na paglaog sa mga eskwelahan. Sinabi ni Senate Minority Leader Franklin Rolon na ang gobyerno asin pribadong sektor dapat magkasundo na magdesisyon kung kaipuan ng turusan ang quarantine restrictions sa internasyon dalan sa iba-ibang opinyon iyo ang nakakalibong lugod sa publiko. Sa sinabi na ang desisyon dapat ibase sa siyensya asin ebidensya, sharing man dapat maging parte kan general plan. Idinuga pa ni Drolon na ang nasyon nagkakaigwa ng kadifisilan na mamanihar ang pandemya, dalan ta nag-import in quarantine na daing plano kung ano ang mangyayari sa mga masunod na aldaw. Mientras tanto, naniniwala ang Bureau of Customs na aaprobitsaran kan ibang persona ang pigdalauman na pag-abot kan mga bakuna kontra sa COVID-19 tanganing makapalusot nin mga peking bakuna. Sinabi ni BOC spokesman, Abogado Vincent Maronilla, na madaling maisiyan ang peking bakuna mantang sa ngunyan de pamanin nakakalaog sa nasyon. Sa sinabi na kung mag-abot ang mga bakuna, sigurado sinda na may isasabay na peking bakuna. Idinugang pa ni Maronilla na matauman sinda nin mga informasyon sa publiko in kaso may mag-abot ng mga bakuna kontra sa COVID-19 tanganing maisiyan kung pira ang nag-abot asin sain na paduman. Aprobado na kan Senado sa ikatulo asin final na pagbasa ang propestong lakdang na matao sa presidente nin poder na suspendaron ang nakatalaan na aumento sa contribution rate sa Social Security System sa panahon ni National Emergency o kalamidad. Sa paagi ng 21 boto ang Senate Bill 2027 na ibinusol ni Senador Richard Gordon, iyo ang maamyendar sa Social Security Act of 2018 na mataunin luway-luway na aumento sa bulanan na premium contribution kan mga miyembros kan SSS. Sa Senate Bill 2027, ang Happy Ekutibo tatawan ng poder na ipagugtaba ang nakatalaan na aumento sa SSS contribution rate sa laog din 6 na bulan sa panahon ni National Emergency o kaya State of Calamity. Mientras tanto, dainin mangyayaring pagpapalawig sa pagsubiter ng Certificate of Candidacy kan mga makandidato sa 2022 election. Sinabi ni COMELEC spokesman James Jimenez na ang pagsumiter ng COC sa mga interesadong makandidato para sa masunod na eleksyon itinalaan sa Oktubre 1 hasta 8, 2021. Sa sinabi na ang last minute nin pagbabago kan kandidato o withdrawal kan sendang COC sa gudman sa Nobyembre 15. Ipinaliwanag ni Jimenez na dapat magsumiter nin withdrawal of candidacy ang sarong aspirante dalang takaipuan na maimprenta nin mga balota sa nasabing petsa. Kinakaipuan na mag-agi sa Department of Foreign Affairs ang gabos na foreign diplomatic mission sa Pilipinas bago sa tagamanin fundo ang mga non-government organizations sa nasyon. Ang direktiba ay pinalawas sa
kan DFA o kaya DFA may kinaraman sa pagsimbag sa gabos na akreditadong diplomatic mission sa Pilipinas. Pero sa mga NGO, pinarumduman kan DFA ang gabos na foreign mission na nagtataon ng donasyon sa Bangsamoro region, partikular na ang donasyon na masimbagan ang COVID-19 pandemic. Yan mga tugang ang detalyas kay mga baretang unyan para sa agadigdi sa Radio DCGB. Sa pag-aaral kan mga pag-iriba, Ramir Tanay sa lado teknikal. Ako po si Edwin Taral na nagsasabing mabalos kang sinong pag-antabay. Bring out the best in your coffee with Coffee Mate. Now in a 9-gram sachet, sakto kada timpla. May creamy goodness na bumabalot sa bibig. From the first sip to the last drop. Experience the creaminess of Coffee Mate 9 grams today. Maski sa iba